Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Ang ilalahad ko ngayon ay walang kalakip na pisikal na ebidensya. Ito ay binubuo ng mga kwentong naipasa mula sa iba't ibang henerasyon. Mga salaysay na kayo na ang magpapasya kung inyong paniniwalaan. Ang mga ito ay mga alaala na nananatili sa aking isipan. Mga kwentong minana mula sa aking mga ninuno. At mga pangyayaring personal kong nasaksihan. Hindi layunin ng salaysay na ito na manghikayat ng paniniwala. Sa halip, ito ay isang pagtatangka na maitala at maipasa ang mga kwentong matagal nang umiiral sa ating kultura upang manatiling buhay sa kamalayan ng mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga nilalang na madalas ituring na bahagi lamang ng alamat at kwentong bayan ay patuloy na nananatili sa pagitan ng paniniwala at pagdududa. Mga kwentong hindi tuluyang nawawala sa kabila ng kakulangan ng konkretong patunay. Ako si Rosario, tubong Negros Occidental. Ngunit kasalukuyan ang naninirahan sa Albay. May sarili na akong pamilya, 2 anak na nasa high school, asawang OFW na kasalukuyang nagtatrabaho sa Amerika, at mga negosyong water refilling station at car wash. Tahimik at maayos ang buhay namin. Ngunit maraming bumalik na alaala noong pumanaw ang aking ama. Bumalik ako sa Negros para sa kanyang lamay. Doon ko muling nakita ang aming lumang bahay, ang lugar kung saan ako lumaki, at kung saan nagsimula ang lahat ng alaala. Nakadaupang palad ko rin muli ang aking mga pinsan at ilang malalayong kamag-anak. Maraming tao ang nakipaglamay, mga dating estudyante ng aking ama, kapitbahay at kaibigan. Laging puno ang bahay, patunay kung gaano siya kamahal ng mga tao. Matagal nang wala ang aking ina. Bata pa lamang ako nang siya'y pumanaw. Kaya ang pagbabalik kong yon ay tila pagbabalik din sa mga alaala ng aking kabataan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang aking mga anak, nakaupo kami ng aking mga pinsan sa balkonahe. Tahimik ang paligid, ngunit buhay ang usapan. Doon, unti-unting naungkat ang mga kwento noon. Mga kwentong minsan naming narinig mula sa aming mga lolo't lola sa tuwing kami nagkakasama-sama. Noong dekada 80, bata pa lamang ako, nasa elementarya. Ngunit mulat na ako sa kakaibang takbo ng aming pamumuhay. Ang aking ama ay guro sa isang pampublikong paaralan at ang aking ina naman ay mananahi ng mga bestida. Nakatira kami sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, maaliwalas at presko, ngunit may mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang aking mga lolo't lola sa side ng aking ama, ang may lahing aswang. Noong nabubuhay pa ang aking ama, madalas niya akong paalalahanan na huwag masyadong makihalubilo sa kanila. Noon pa man, ay pinagtatakan ko na yon. Gayon din ang aking ina. Mahigpit ang bilin niya na huwag akong titingin ng diretso sa mga mata ng aking lolo't lola. Kapag bumibisita sila sa aming bahay, kailangan kong magmano bilang paggalang. Maaari kong tanggapin ang kanilang mga pasalubong, karaniwang puto o kutsinta, ngunit hindi ko yun dapat kainin. Pagkatapos, kailangan ko nang bumalik sa kwarto o lumabas at makipaglaro. Yun ang palaging bilin sa akin ng aking mga magulang. Sumusunod lamang ako. Hindi ako nagtatanong.
Hindi rin ako nagtatampo. Kahit na paborito ko ang mga meriendang yon. May kung anong pakiramdam lang na kailangan kong sundin ang bilin nila. Isa pa sa hindi ko makalimutan ay ang kakaibang amoy ng aking mga lolo't lola. Hindi yun amoy ng hindi naliligo, kundi amoy na maiyahalin tulad kapag dumaraan ka sa palengke kung saan may nakabalandrang mga karne. Malansang amoy ng laman. Magiliw naman sila sa akin. Lagi nila akong kinakausap. Tinatanong kung anong gusto ko at may dalang pagkain. Ngunit sa kabila ng kanilang kabaitan, may distansyang malinaw na ipinaparamdam sa akin ng aking mga magulang. Sa alaala ko, may hina na sila nun. Uugod-ugod, magkaakay sa tuwing bibisita sa aming bahay. Nilalakad pa nila yon kahit ilang kanto ang layo. Ngunit isang umaga, may narinig ako. Kagigising ko pa lang nun, ngunit hindi ako dumilat. Nakahiga lang ako at nakikinig sa usapan ng aking mga magulang. Hindi ko matukoy kung sila ba'y nagtatalo o nag-uusap lamang ng seryoso. Narinig ko ang aking ama. Nais niyang lumipat na kami at wag nang manatili sa Negros. Ngunit ayaw ng aking ina. Sinabi niyang nag-aaral pa ako at nandiyan naman sila upang bantayan ako. Hindi ko pa noon lubos na naiintindihan ng kanilang pinag-uusapan. Hanggang sa nagkasakit sa baga ang aking ina at kalaunan ay pumanaw. Habang lumalaki ako, lalo ako naging mausisa. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking ama kung bakit kailangan kong umiwas sa aking mga lolo't lola. Iisa lamang ang kanyang laging sagot. Mauunawaan ko rin daw balang araw. Sa ngayon, sumunod na lamang muna ako. Huwag na huwag daw ako makikipag-usap o didikit sa kanila kung wala siya sa paligid. Dapat, laging naroon ang aking ama. Isang hapon, bandang 5:30, habang naglalaro kami ng aking mga pinsan sa kwarto, narinig ko ang tila pagtatalo sa labas. Boses yun ng aking ama at ng aking lola. Garalgal ang boses ng aking lola habang sinisigawan ng aking ama. Naalala ko pa ang ilan sa kanyang mga sinabi. Hindi raw tinanggap ng aking ama ang kanilang lahi. At ngayon, ay ipagkakait pa niya ito sa kanyang kaisa-isang anak, sa akin. Hindi raw niya inaasahan na ang sarili niyang anak ang puputol sa kanilang lahi. Tinanong ko ang aking mga pinsan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Tahimik si Olivia. Ngunit si Rodel, walang preno. Sinabi niya ang lahat. Aswang daw ang aming mga lolo't lola. Mga tik-tik. Mga nilalang na nagaan yung uwak. May pakpak, balahibo, matatalim na pangil, at mga matang malalaki at nanlilisik sa dilim. Natawa pa ako nun. Ngunit si Olivia, seryoso. Bumulong siya sa akin. Pakinggan ko daw ang boses ng aking lola. At doon ko nga napansin, hindi na yun boses ng isang matanda. Malinaw na. Mas malakas. Maya-maya pa, dumating ang aking lolo. Sumilip kami ng mga pinsan ko sa siwang ng pinto. At nakita namin, hindi na sila uugod-ugod. Tuwid na ang kanilang mga tindig. Maayos ang kanilang galaw. Kung kumilos ay parang kasing edad lamang ng aking ama. Doon namin napagtanto. Gabi na. Ayon kay Rodel,
Mas aktibo sila sa gabi. May lakas daw na ibinibigay ang dilim at buwan sa mga tulad nila. Doon ako kinilabutan. At lalo pa itong tumindi nang ikwento nila ang tungkol sa dalawang buntis sa aming lugar. Parehong nawalan ng sanggol sa misteryosong paraan. Ang isa, namatay kasama ang bata sa sinapupunan. Halos tuyo ang katawan ng ito'y matagpuan. Ang isa naman, nabuhay. Ngunit iniluwal ang bata nang wala sa oras. Tila nadurog yung sanggol sa loob ng tiyan. Pareho silang may maliit na sugat sa tiyan. At ayon sa mga pinsan ko, ang aming mga lolo't lola ang may gawa nun. Sinabi nilang humahaba ang dila ng tiktik. Numinipis na parang karayom upang sipsipin ang sanggol sa loob ng sinapupunan. At doon na nagsimulang pumasok ang takot. Pagkalipas ng ilang araw, kinausap ako ng aking ama. Ipinaliwanag niya ang lahat. Aswang ang kanyang mga magulang. At nais nilang ipasa ang kanilang lahi. Isang nilalang na iniluluwa. At kailangan lunukin ang susunod. Tinanggihan daw yun ng aking ama. At dahil doon, ako ang kanilang nais. Sinabi rin niya na matagal nang dapat patay ang aking mga lolo't lola. Ngunit hindi sila makaalis sa mundong to hanggat hindi nila na ipapasa ang nilalang mula sa kanilang katawan. Kadiliman lamang ang nagbibigay sa kanila ng lakas. At gutom. Hanggang sa dumating ang gabing kinatatakutan ko. Nasa kwarto ako. Gumagawa ng assignment. Tahimik ang paligid. Ang aking ama ay nasa kabilang kwarto. Nagche-check ng test papers habang may tumutugtog na radyo. At biglang, may narinig akong tunog. Malakas. Parang nasa labas lang. Hindi yung tunog ng ibon. Iba. Narinig din yun ng aking ama. Pinatay niya ang radyo at agad siyang pumasok sa aking kwarto. Naupo kami sa kama. Sumenya siya na huwag akong magsalita. Makinig lamang. Unti-unting humina ang tunog. Akala ko na wala na. Ngunit pabulong na sinabi ng aking ama. Nandito na sila. Kapag malakas daw ang tunog, malayo pa. Kapag mahina na, malapit na. At biglang nakarinig kami ng isang malakas na pagaspas. Tila may bumagsak sa bubong. Napatayo ang aking ama at sinigawan ng kung sino man ang nasa labas. Tinawag niya itong ina at ama. Pinatitigil, pinapaalis, at pinagsasabihang huwag akong takutin. Habang ako naman, nanginginig, nalilito, at halos maiyak sa takot. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At doon ko sila nakita. Dalawang nilalang. Maitim, may pakpak, nakatingin sa akin. Hindi na sila ang lolo't lola ko. Napahiyaw ako. Sa labas ng bintana,
Malinaw kong nakita ang dalawang nilalang. Nakatindig sila, halos kapantay ng aming bintana. Dahan-dahang gumagalaw ang kanilang malalaking pakpak. Maitim ang kanilang anyo. Animoy pinagsamang tao at ibon. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa dilim, nakatutok sa akin. Doon ko napagtanto, sila nga yun. Sila nga ang aking lolo't lola. Hindi na sila ang mahihinang matatandang kilala ko. Ang mga nakikita ko ngayon ay mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mga anyong matagal ko nang naririnig lamang sa mga kwento. Sinisigawan sila ng aking ama. Paulit-ulit niyang pinaaalis ang mga ito. Pinagsasabihan na huwag akong takutin at huwag nang bumalik. Tinawag niya silang ama't ina, ngunit walang lambing sa kanyang boses. Puro galit, takot, at desperasyon. Sumagot ang aking mga lolo't lolang tiktik sa pamamagitan ng isang malakas na hiyaw. Isang tunog na tila bumabaon sa aking dibdib. At sa isang iglap, sabay silang lumipad pataas at naglaho sa dilim ng gabi. Biglang nanahimik ang lahat. Ngunit ang takot, naiwan. Hindi na yun nawala sa akin. Mula sa gabing yun, hindi ko na muling nakita ang aking mga lolo't lola. Hindi na sila bumisita sa aming bahay, kahit sa umaga, kahit kailan. Ang aking ama na lamang ang paminsan-minsang umaalis upang dalawin sila. Hindi na rin niya ako pinapasama. Lumipas ang panahon. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na pumanaw na ang aking lolo. Labis ang pagdadalamhati ng aking ama. Kahit alam niya ang katotohanan, ama pa rin niya yon. Nagpunta kami sa burol. Naroon ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang bigat ng pagkawala. Nang sumilip ako sa kabaong, kitang-kita ko ang katawan ng aking lolo, halos butot balat. Tila piniga ng panahon. Sa isang sulok, naroon ang aking lola. Tahimik lang. Hindi ako kinikibo. Nakatitig lamang sa akin. Naroon din ang aking mga pinsan. Ang aking ama naman ay umiiyak habang nakatingin sa kabaong. Napatingin ako muli sa aking lola. At doon, nagtama ang aming mga mata. May kung anong malamig sa titig niya. Hindi yung lungkot, hindi rin pagdadalamhati. Parang galit. Mariin, tahimik, nakakakilabot na titig. Hindi ko kinaya. Umiwas ako ng tingin. Maya-maya, niyayaan na ako ng aking ama na umuwi. Bago kami umalis, sinabi niyang magmano ako sa aking lola bilang paggalang. Lumapit kami. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalapit, tumindig ang aking lola. Akay-akay ang kapatid ng aking ama. Umiwas siya. Ayaw ni lolang makadaupang palad kami. Hindi niya ako hinayaang magmano. Wala siyang sinabi. Sapat na yon upang maramdaman ko may puwang na hindi na kailanman maisasara. Lumipas ang panahon. Tuluyan ang nagdesisyon ng aking ama na ilayo ako sa probinsya. Hindi niya ito pinaalam sa aking lola. Dinala niya ako sa Maynila, sa aking tita, kapatid ng aking ina.
At doon sa Maynila na ako nag-aral ng kolehiyo. Doon, unti-unting naging normal ang lahat. Nakakapag-aral ako ng maayos. Kumuha ako ng kursong business management. Patuloy pa rin ang komunikasyon namin ng aking ama at masaya siya sa aking mga nararating. Hanggang sa isang araw, ibinalita niya sa akin. Pumanaw na rin ang aking lola. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nun. Hindi ko alam kung malulungkot pa ako dahil ang huli kong alaala sa kanya ay ang malamig niyang tingin at ang pag-iwas niya sa akin. Paminsan-minsan, bumabalik sa isip ko ang kanilang anyo. Ang mga nilalang na nakita ko sa labas ng aking bintana. At ang katotohanang hindi sila mga ordinaryong tao. Ngunit pinili kong magpatuloy. Nakatapos ako ng kolehiyo. Sa aking graduation, muling pumunta sa Maynila ang aking ama. Ilang araw din siyang nanatili upang makasama ako. Tahimik ang mga sandaling yon. Parang pareho naming pinipiling huwag nang balikan ang nakaraan. Paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng trabaho. At doon ko nakilala si Arthur. Naging nobyo ko siya at kalaunan ay naging asawa. Taga-Albay si Arthur. At doon na kami nanirahan ng kami magkapamilya. Doon kami nagnegosyo, nagkaanak, at unti-unting bumuo ng isang buhay na malayo sa anino ng aking nakaraan. Hanggang sa nagkaroon ng oportunidad si Arthur na magtrabaho sa Amerika bilang staff sa isang telecommunications company. Mas lalo pang naging maayos ang buhay namin. Samantala, ang aking ama ay nagretiro na rin sa pagtuturo sa Negros. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako sa kanya. Nakakasama ko muli ang aking mga pinsan at iba pang kamag-anak. Masaya ang mga sandali at tila hindi na kailanman binabangkit ang lihim ng aming pamilya. Madalas din akong dumadalaw sa puntod ng aking ina. Ngunit sa puntod ng aking lolo't lola, minsan ko lamang ginawa. At yun ang huli. Hanggang sa dumating ang araw na pumanaw ang aking ama dahil sa atake sa puso. At yun ang dahilan kung bakit muli akong bumalik sa Negros. Muli kong nasilayan ang bahay na aking kinalakihan. Ang lugar na pinagmulan ko. Ang lugar na pilit kong iniwan. Naroon muli ang aking mga pinsan. May kanya-kanya na rin silang pamilya. Maraming tao ang nakipaglamay. Laging puno ang bahay. Patunay kung gaano kamahal ang aking ama. At ito na nga ang gabing magkakasama kami ng aking mga pinsan habang nakaupo sa balkonahe at nagkukwentuhan. May bigla akong naalala. Isang bagay na matagal ko nang hindi iniisip. Dahan-dahan akong napatingin sa kanila. At doon ko sinabi, unang namatay si Lolo, sumunod si Lola. Noon, akala ko dahil lamang yun sa katandaan. Ngunit malinaw ang sinabi ng aking ama. Hindi sila mamamatay hanggat hindi na ipapasa ang nilalang mula sa kanilang katawan. Hanggat walang tumatanggap nito. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko habang sinasabi yon. Napatingin ako sa aking mga pinsan. At tinanong ko sila, may kilala ba silang tumanggap? Mariing umiling si Rodel. Wala raw siyang alam sa ganoong paraan ng pagsasalin lahi. Tahimik din si Olivia. Ganon din ang sagot niya. Wala rin daw siyang alam. Doon na din ako tumahimik. Habang hindi ako nagsasalita, nakatingin ako sa kanila. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking dibdib. Isang kutob na hindi ko maipaliwanag. Kutob na alam kong nagsisinungaling sila.
mula sa isang lumang tala-arawan o diary na natagpuan ng isang kolektor sa Maynila. Muling isinalaysay ang kwento ni Jacinta Lalusin. Ngunit sa pagkakataong ito, mas lalaliman natin ang bawat yugto. At higit sa lahat, ilalagay natin ang bigat ng huling mga pangyayari kung saan nakatago ang tunay na tanong ng kwento. Ang bawat pahina ng diary ay tila hindi lamang tala, kundi unti-unting pagguho ng isang isipan. Taong 1910 sa Siquijor, panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa mga lungsod ay unti-unting pumapasok ang modernong medisina. Ngunit sa mga isla tulad ng Siquijor, nananatili ang kapangyarihan ng tradisyon, paniniwala at mga albularyo. Ang bakuna laban sa rabies ay umiiral na sa panahong ito. Ngunit ito ay halos eksklusibo sa Maynila at mga sentrong syudad. Para sa mga katulad ni Jacinta, ito ay parang alamat. Alam na umiiral, ngunit hindi maabot. Si Jacinta Lalusin, 24 na taong gulang, ay isang dalagang lumaki sa simpleng pamumuhay. Kasama niya ang kanyang magulang sa koprahan, habang ang kanyang kabuhayan ay nakatali sa nyugan at dagat. Hindi siya nakapag-aral sa formal na paaralan, ngunit naturuan siya ng kanyang ina na bumasa at sumulat. Dahil dito, natutunan niyang ilabas ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng isang diary. Isang bagay na kalaunan ay magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Sa kanyang buhay, may isang lalaking naging sandigan niya, si Abner, isang mangingisda. Tuwing madaling araw, nasa dagat si Abner, habang si Jacinta ay nasa koprahan. Sa gitna ng hirap, nabuo ang kanilang simpleng pangarap. Tahimik na buhay sa tabi ng dagat. Isang araw, pauwi si Jacinta mula sa trabaho nang makasalubong niya ang isang ligaw na aso. Payat, marumi, at tila pagod sa mundo. Bigla siyang nakagat sa binti. Hindi ito malalim. Hindi niya ito ininda. Ngunit para kay Abner, ito ay simula ng pagkabahala. Sa kanilang panahon, ang alam nilang lunas ay herbal at albularyo lamang. Ang rabies ay hindi pa lubos na nauunawaan sa kanayunan, at ang takot dito ay halo ng kaalaman at alamat. Kinabukasan, dinala ni Abner si Jacinta sa albularyo. Isinagawa ang ritual, pinahiran ng mga halamang gamot, at pinainom ng pinaglagaan ng dahon at ugat. Sa unang linggo, tila maayos si Jacinta. Bumalik siya sa trabaho at unti-unting nawala sa isip nila ang insidente. Ngunit ang hindi nila alam, may bagay nang pumasok sa kanyang sistema o sa kanyang isipan na unti-unting kikilos sa mga darating na buwan. Si Jacinta ay mahilig magsulat. Sa bawat araw, isinusulat niya ang simpleng buhay, ang pagod sa koprahan, ang dagat, si Abner, at ang hangin ng Siquijor. Ngunit kalaunan, ang kanyang diary ay magiging lugar ng takot, kalituhan, at katotohanang hindi na niya lubos maunawaan. Isang gabi, na naginip si Jacinta, nasa gitna siya ng bukirin. Tahimik ang paligid. Ngunit sa di kalayuan, nakita niya ang asong kumagat sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit. Ngunit habang papalapit,
ito ay lumalaki. Hanggang sa ang aso, naging kasing laki na ng kabayo. Itim na itim. At tila mabigat ang presensya. Huminto si Jacinta sa panaginip. Ngunit ang aso ay nagpatuloy. Naglalaway. Nakababa ang tenga. At kumikislap ang mga pangil. Bigla itong tumakbo papunta sa kanya. At siya'y nagising. Pagkalipas ng 3 buwan, nagsimulang magbago si Jacinta. Lagnat, sakit ng ulo, pagkapagod, pagiging iritable, bigla ang galit, pagkaubos ng gana sa pagkain. Ngunit sa unang tingin, walang malinaw na dahilan. Ang sugat niya'y magaling na, kaya't walang malinaw na paliwanag si Abner. Sa 5 buwan, nagsimulang maging mas kakaiba ang lahat. Isang araw, susunduin ni Jacinta si Abner sa dalampasigan. Ngunit bago pa siya makalapit sa tubig, tila naparalisa siya ng takot. Ang tunog ng alon pa lang, siya'y nababalisa na. Parang may bumubulong sa kanya mula sa dagat. Ang hangin naman ay tila may sariling kamay, hinihila ang kanyang buhok, sinasampal ang kanyang pisngi. Habang tumatagal, napansin ni Abner na hindi na naliligo si Jacinta. Kapag pinipilit, nagagalit ito. Isang araw, sinubukan siyang tulungan ni Abner. Ngunit si Jacinta ay biglang nagwala. Sumigaw, nanlaban, parang may ibang lakas sa loob niya. Sa gitna ng kaguluhan, tinitigan niya si Abner. At doon, narinig ni Abner ang pagkaskas ng ngipin ni Jacinta, parang hayop na hindi mapigil. Binitawan siya ni Abner sa takot. Sa mga sumunod na gabi, si Abner ay natulog nang hindi siya tinitingnan. Si Jacinta ay nasa sulok lamang, nanginginig, balisa. Ngunit isang gabi, gumapang siya papunta kay Abner at niyakap ito. Sa sandaling yun, nanumbalik ang awa mula kay Abner. At muling nangako si Abner, dadalhin siya sa albularyo. Dinala si Jacinta sa albularyo kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit dito nagsimulang maghiwalay ang paniniwala. Sigurado ba kayong aso lang ang kumagat sa kanya? Tanong ng albularyo. Baka aswang. Naging emosyonal ang lahat. Ang mga magulang ni Jacinta ay naniniwala sa sakit. Si Abner ay nagsisisi. Iniisip na sana dinala na siya sa Maynila noon pa. Ngunit ang albularyo ay naninindigan, hindi raw ito simpleng sakit. Lumala si Jacinta. Hindi na siya makakain ng maayos. Hindi na makainom ng normal. Pati pagdampi ng basang tuwalya sa kanyang balat ay nagdudulot ng matinding reaksyon. Parang bawat haplos ay suntok sa kanyang katawan. Isang madaling araw, tahimik ang buong bahay. Ang hangin sa labas ay humahagibis. Ngunit sa loob ay halos walang tunog. Maliban sa mabigat na paghinga ni Jacinta. Bigla siyang nagising. Nanigas ang kanyang katawan. Parang hinila ang kanyang gulugod sa isang posisyong hindi natural. Humihigpit ang kanyang mga kalamnan at napapangiwi siya sa sakit. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga braso. Hindi niya maigalaw ang kanyang leeg. At sa gitna ng pagkapirmi ng kanyang katawan, unti-unti niyang ibinaling ang kanyang paningin sa pintuan. Doon, nagsimulang magbago ang hangin sa loob ng bahay. Parang may pumasok na malamig na presensya. Ang lampara
ay tila kumurap kahit walang hangin. At ang pinto, dahan-dahang bumukas. Hindi ito basta hangin. Parang may kamay na marahang nagtulak. Umangat ng bahagya ang anino sa sahig. At sa pagbukas nito, hindi agad pumasok ang liwanag, kundi dilim. Mas madilim pa kaysa gabi. At doon, unti-unting lumitaw ang hugis. Isang taong anyo, nakatayo sa may pintuan. Malaki. Masyadong mataas para sa karaniwang tao. Ang balat nito ay tila basa, kumikintab sa liwanag ng buwan. Parang may langis na dumadaloy sa ibabaw. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap. At ang bibig nito, bahagyang nakabukas. May nakalabas na matatalim na ngipin. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ramdam ni Jacinta na nakatingin ito sa kanya. Parang kilala siya. Parang matagal na siyang hinihintay. Biglang sumigaw si Jacinta. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. At sa mismong sandaling yon, nagising si Abner. Hinawakan niya si Jacinta at tinanong kung ano ang nangyayari. Ngunit si Jacinta ay nanginginig. Itinuro ang pintuan. Walang tao. Bukas ang pinto. Ngunit walang bakas ng kahit sino. May aswang. Paulit-ulit na sabi ni Jacinta. Mula rito, unti-unting nabasag ang hangganan ng realidad at paniniwala. Si Jacinta ay nagsusulat pa rin kapag malinaw ang isip. Ngunit ang kanyang sulat ay nagiging nanginginig, putol-putol at hindi na maayos. Hanggang sa dumating na ang huling pahina ng kanyang diary. Doon nagtatapos ang kwento. Hindi dahil ito'y tuluyang nagwakas, kundi dahil wala nang sumunod pang impormasyon mula sa diary ni Jacinta. May mga huling pagtatangka pa siyang magsulat, ngunit ang mga ito'y hindi na maituturing na mga salita. Puro guhit na lamang ng lapis ang naiwan. Mga pilit na marka ng isang isipan na unti-unti nang nawawala sa katinuan. Hindi na rin nalaman kung ano ang sumunod na nangyari sa kanya. Ang diary ni Jacinta ay kalaunay napunta sa kamay ng isang kolektor sa Maynila matapos niya itong mabili sa isang auction. Ang tunay na nakapukaw sa interes ng kolektor ay hindi lamang ang misteryo ng kwento, kundi ang laman nitong tila isa sa mga pinakaunang naitalang detalyadong pagsasalarawan ng pag-usad ng rabies sa isang tao. Isinalaysay sa diary kung paanong sa panahong yun, hindi pa madaling makuha ang bakuna laban sa rabies. Ang kaalaman tungkol sa sakit na ito ay limitado, lalo na sa mga probinsya. Karaniwan, ang mga tao ay umaasa pa sa mga sinaunang paniniwala, mga halamang gamot at ritual bilang lunas. Samantala, bagaman nadala na ng mga Amerikano ang anti-rabies na bakuna sa bansa, ito'y pangunahing napunta lamang sa Maynila at hindi palaganap sa mga liblib na lugar. Isa sa mga bahagi ng diary ni Jacinta na hindi nabanggit sa pangunahing kwento, ngunit lubhang nakaagaw ng pansin ng kolektor, ay ang sumusunod niyang salaysay. Nagugutom ako. Gusto kong kainin si Abner. Pinipigilan ko lamang ang aking sarili. Ngunit iba ang samyo ng kanyang katawan. Ayoko nang inihahain niyang pagkain. Gusto kong matikman ang kanyang litid. Gusto ko ang kanyang puso. Nagugutom ako. Ito ang mga binanggit sa diary ni Jacinta
na lalo pang nagpalalim sa misteryo. Hindi kabilang sa mga kilalang sintomas ng rabies ang pagkakaroon ng pagnanasa na kumain ng laman ng tao. Maaaring ipaliwanag ang mga pagpapakita ng kung ano-anong nilalang tulad ng sinasabing aswang bilang bahagi ng hallucination na nagaganap sa neurological stage ng sakit o sa pinakamatinding yugto nito. Ngunit ang ganitong uri ng pagnanasa ay nananatiling walang malinaw na paliwanag. Sa katunayan, kahit ang isang pasyenteng may rabies na nasa malalang kalagayan ay kadalasang sobrang nanghihina. Halos wala nang kakayahang umatake, lalo na ang kumagat o manakit ng iba. Kaya ano nga bang tunay na nangyari kay Jacinta? Rabies nga ba ito o may mas malalim, mas madilim pang puwersang kumikilos sa likod ng kanyang sinapit? Hanggang ngayon, nananatili itong isang tanong na walang kasagutan. Paano kung may marinig kang kwento na hindi mo kayang ipaliwanag kung totoo ba o hindi? May mga salaysay na hindi agad nagpapakilala ng kanilang kahulugan. Sa unang dinig, tila magulo, tila may kulang, o baka sadyang may tinatago. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako kung isasama ko to sa segment na to. Pero may kung anong hatak ang kwentong to na hindi ko maipaliwanag, kaya minabuti ko na rin tong ibahagi dito. Kasi 'di ba hindi naman lahat ng kwento kailangang sinusubo ang kahulugan. Minsan mas nagiging makabuluhan ng mga salaysay na kung ikaw mismo ang bubuo ng kahulugan nito. Kaya habang pinakikinggan nyo to, kayo na ang bahalang magpasya. Ito ba ay literal o may mas malalim na metapora na nais ipahiwatig? Ang kwentong to ay mula sa salaysay ng isang pulis na taga Visayas. Hindi ko na dapat tinanggap ang assignment na yon. Pero nung panahon na yon, hindi ka pwedeng mamili ng kaso. Kapag ipinasa sa'yo, gagawin mo. Ganon kasimple. Ang unang briefing sa akin ay tungkol sa serye ng mga nawawala sa isang baryo sa Visayas. 3 taon na raw itong nangyayari. Paunti-unti lang. Kaya hindi agad napansin. Walang bangkay na nakukuha, walang saksi na may maayos na kwento, at walang malinaw na suspect. Ang meron lang ay listahan ng mga pangalan at iisang huling lokasyon. Isang bahagi ng baryo na halos iwasan na ng mga residente kapag gabi. Pagdating ko ron, hindi ko agad naramdaman ng takot. Ang naramdaman ko ay pagod. Pagod na baryo. Yung tipong sanay na sa pagkawala. Sanay na sa hindi na bumabalik. May mga batang naglalaro sa umaga. May mga nag-uusap sa hapon. Pero pagsapit ng dilim, parang may tahimik na kasunduan ng lahat na pumasok na sa kani-kanilang bahay. Habang nag-iikot ako, may napansin agad ako na hindi normal. Walang aso, kahit isa. Sa probinsya, halos imposibleng mangyari yun. May alagang aso ang bawat bahay. Kahit hindi nakatali. Pero dito, wala. Kahit tahol, wala akong narinig. Sa gitna ng baryo, may isang bahay na hindi ko agad napansin kung hindi ko sinadya. Hindi ito kakaiba sa itsura. Kahoy, nakataas ng kaunti, may maliit na espasyo sa ilalim. Pero habang mas matagal ko tong tinititigan, mas napansin kong walang bakas ng normal na buhay sa paligid nito. Walang gamit sa labas, walang dumadalaw, at walang batang naglalaro sa bakuran. Doon nakatira ang pamilya de la Cruz. 3 araw akong nagmasid bago ako gumawa ng galaw. Sa umaga, normal sila. Ang ama,
si Esteban, tahimik lang at bihirang lumabas. Ang ina, si Rosa, nakikita ko sa kusina pero walang kapitbahay na tumatagal sa loob. Ang dalawang anak, si Lito at si Mara, hindi sumasama sa ibang bata. Pero sa gabi, doon nag-iiba. Noong ika-4 na gabi, nagbantay ako malapit sa likod ng bahay. Hindi ako gumamit ng ilaw. Nakaupo lang ako sa dilim, naghihintay. Bandang 11:00, may narinig akong tunog na parang may hinihila sa lupa. Sumilip ako sa gilid ng bahay. Nakita ko si Lito. May hinihila siyang katawan. Hindi na gumagalaw ang katawan, pero hindi pa tumatigas. Ibig sabihin, hindi pa matagal na patay. Hawak niya sa paa at hinahatak papunta sa likod ng bahay, sa bahagi ng lupa na hindi pantay. Pagdating doon, tumigil siya at kumatok sa lupa ng 3 beses. Ilang segundong lumipas bago gumalaw ang lupa. Hindi ito hinukay. Parang may nagtulak mula sa ilalim hanggang maghiwalay ang ibabaw. May kamay na lumabas. Maputla, mahaba ang daliri, maingat ang galaw. Tinulungan siyang hilahin pababa ang katawan. Kinabukasan, bumalik ako na may warrant at kasama ang team. Hindi kami pinigilan ng pamilya. Hindi rin sila nagtanong. Inangat namin ang sahig. At bumungad ang silid sa ilalim. Hindi yun simpleng hukay. Ginawa yun. May mga kahoy na poste. May espasyo para gumalaw. At halatang matagal nang ginagamit. Sa sahig, may marka ng paghila. Sa dingding, may mga bakas ng kuko. Sa hangin, may amoy ng dugo at laman na hindi pa ganap na naaagnas. Sa pinakadulo nito, may kulungan. At doon namin nakita ang isang babae, buhay pa. Payat siya, nangingitim ang ilalim ng mata, at may mga sugat sa katawan na hindi ko agad maintindihan. Hindi siya sumigaw nang makita kami. Hindi rin siya nagmakaawa. Parang alam na niya na may darating. Dinala namin siya sa itaas at sinuri ng doktor. Doon nagsimulang mag-connect ang lahat. Ang mga sugat niya ay hindi kagat at hindi rin hiwa. Maliit ang butas pero malalim. At may direksyon. Parang may pumasok at gumalaw sa loob. Habang tinitingnan ng doktor ang isa sa mga sugat, may napansin siyang kakaiba. May bahagyang galaw sa loob, kahit walang humahawak. Doon ko kinausap si Mara. Hindi siya umiwas. Umupo siya at sumagot ng diretso. Ipinaliwanag niya ang laro. Aso't pusa. May hahabol. May maghihintay. At may taya. Doon ko siya pinahinto at tinanong kung paano sila kumakain. Hindi siya nag-atubiling sumagot. At doon niya pinaliwanag ang proseso. Ganito ang ginagawa nila. Una, pinipili ang taya, hindi random. Kadalasan, yung bata o taong madaling ilapit, yung hindi agad mag-iingay o mapapansin kapag nawala. Pangalawa, hahabulin ng aso, siya ang unang aatake. Hindi para patayin agad, kundi para pahinain. Kadalasan, sa tagiliran o hita siya kakagat. Bahagi ng katawan na mas malambot at hindi agad nakamamatay. Layunin lang ay pabagalin at pahinain ang biktima. Pangatlo, kapag hindi na makalaban ng taya, ibababa ito sa ilalim ng bahay. Doon ito itatali o ilalagay sa kulungan. Hindi nila to pinapatay agad. Hinahayaan nilang buhay. Pang-apat, doon papasok ang pusa. Siya ang hindi nakikita sa simula. Siya ang lalapit pag mahina na ang biktima. At dito ko na naintindihan kung ano talaga sila. Binubuksan ng pusa ang bibig niya. Hindi ito normal na pagbuka. Mas malalim, mas malawak.
At mula sa loob, may lalabas na manipis, mahaba at kontroladong bahagi. Parang dila, pero hindi ito pangkaraniwan. Kayang humaba, kayang pumasok, kayang gumalaw sa loob. Ipapasok yun sa sugat ng biktima. Hindi mabilis. Dahan-dahan. Hinahanap ang mas malambot na laman sa loob. Bituka, atay, o anumang kaya nitong maabot. At habang ginagawa yon, buhay pa ang biktima. Hindi nila agad pinapatay. Mas gusto nila na humihina ng dahan-dahan. Kapag sapat na ang nakain, saka pa lang nila tuluyang papatayin. At kung may matira, yun ang itinatapon. Doon ko naintindihan kung bakit walang bangkay na buo. Kasi wala talagang natitira. 3 araw matapos naming madiskubre ang lahat, nasunog ang bahay. Pagdating namin, abo na lang ang lahat. Walang katawan. Walang bakas. Parang hindi sila nag-exist. Pero isang gabi, bumalik ako sa baryo. At doon ko nakita si Lito. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Tahimik. Malinis. Parang walang nangyari. Tiningnan niya ako at nagsalita ng diretsyo. Sinabi niya na hindi pa tapos ang laro. Na may mga lugar pa raw na walang aso. At habang walang aso, may taya pa. Hindi ko siya hinabol. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano hahabulin ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa report. Hindi agad sumikat ang pangalan ni Leo Feliciano. Sa totoo lang, isa lamang siyang lokal na mamamahayag sa Capiz. Yung tipong kilala ng mga tindera sa palengke, pinapansin ng mga barangay captain, pero hindi kailanman naisip na may maitatala siyang kwento na maglalagay sa kanya sa hangganan ng paniniwala at kabaliwan. Bago pa man niya marinig ang pangalan ni Luisa, kilala na si Leo Feliciano sa buong Capiz. Hindi bilang sikat, kundi bilang matigas ang ulo. Isa siyang investigative journalist ng isang maliit ngunit respetadong lokal na pahayagan. Hindi siya yung tipong nagsusulat lang ng balita mula sa press release. Siya yung naglalakad sa putikan, kumakatok sa pintuan ng mga taong ayaw magsalita, at bumabalik kahit pinapaalis na. Hindi siya perpektong journalist. May mga pagkakataon na mali siya, pero may isang bagay na hindi nawawala sa kanya. Hindi siya tumitigil hanggat walang sagot. Doon siya kilala ng lahat bilang isang masipag na mamamahayag. Talagang nag-iimbestiga at nangangalap ng katotohanan. Yun ang pinagkaiba niya sa kanyang mga kasabayang journalist sa lugar ngayon. Nagsimula ang kanyang passion sa pag-iimbestiga dahil sa isang bangkay. 14 na taong gulang pa lang si Leo noon nang may matagpo ang lalaki sa gilid ng palayan sa kanilang baryo. May sugat sa leeg, winasak ang lalamunan, at nakabukas ang dibdib hanggang tiyan. Binulatlat ng hindi maipaliwanag na nilalang. Wala ang puso at iba pang lamang loob ng bangkay. Sabi ng kapulisan, hayop ang may gawa. Ngunit kahit bata pa lang si Leo, alam niyang walang uri ng hayop sa kanilang probinsya na maaaring gumawa ng ganun sa isang tao. Hindi ito sinuwag ng kalabaw. Hindi ganun ang magiging kalalabasan kung sungay lamang ang may gawa. Hindi ito gawa ng buwaya. Walang malapit na ilog o lawa sa area. Hanggang sa nauwi sa isang taong adik sa droga ang pinaghinalaan. Sa ganung kabrutal na pagpaslang, maaaring lulong sa ipinagbabawal na gamotang pumatay. Hindi na nakalimutan ni Leo ang eksenang yon sa buhay niya. At doon nagsimula ang tanong na hindi na niya binitawan hanggang sa maging propesyon niya. Ano ang totoo? Paano malalaman ang totoo? At ano ang tinatago lang bilang paliwanag? Taong 1987, nang bumalik ang tanong na yon, hindi ito naging headline. Hindi ito naisulat sa anumang periodiko.
Hindi rin ito nabalita sa telebisyon at radyo. Pero umiikot ito sa mga bibig ng tao. May mga nawawalang mga residente. May mga natatagpo ang patay. Parehong pattern, katulad ng nasaksihan niya nung siya'y bata pa lamang. May biktimang bata, matanda, buntis, lalaki at babae. Lahat sila, brutal na pinaslang, at may mga sugat na hindi kayang ipaliwanag ng anumang patalim o hayop. At sa likod ng mga bulong-bulungang to, isang pangalan ang laging namumutawi. Luisa. Ang pangalang to'y hindi binabanggit ng direkta. Parang may takot na baka may makarinig. Nang usisain ni Leo ang tungkol kay Luisa, sabi ng isang matandang lalaki, matagal nang nababalita yang si Luisa. Sabi naman ng isa, siya ang babaeng hindi tumatanda. Dagdag pa ng isang tsismosa, tuwing gabi lang daw ito namamataan sa bayan. Wala itong kaibigan, kilalang kamag-anak, walang asawa at anak. Kapag naman daw napapadpad sa palengke si Luisa, hindi ito ngumingiti. Animoy may sariling mundo. Kapag kinakausap daw si Luisa ng mga tinderang pinagbibilhan niya, tinititigan lang daw sila ni Luisa sa mata. Doon na intriga si Leo. Para sa kanya, hindi na ito simpleng chismis lang. Maaaring pattern na to. At maiging malaman niya ng mas malalim ang tungkol sa sinasabi nilang babae na nagngangalang Luisa. Inalam ni Leo ang kinaroroonan ni Luisa. Binalaan naman siya ng kanyang mga napagtanungan na huwag nang dumayo doon. Dahil sa babala ng mga ito, mas lalong ginanahan si Leo na mapuntahan ang tinitirhan ni Luisa. Lubos ang pagtataka ni Leo kung bakit nagkaroon ng takot ang mga ito sa isang babaeng wala namang kasiguruhan kung mapanganib ba. Hindi malaman ni Leo kung eksaherado lang ba ang mga taong napagtanungan niya, pero hindi na mapipigilan ang kuryosidad niya. Hindi na sinabi ni Leo sa editor niya kung saan siya pupunta nung araw na yon dahil alam niyang pipigilan siya. Kaya naglakbay siyang mag-isa, 2 sakay, isang mahabang lakad. Sa unay, sementado pa ang daanan, hanggang sa makarating siya sa area na lupa na lamang ang kanyang nilalakaran. Habang papalayo siya sa bayan, unti-unting nawawala ang ingay ng mundo. Walang tricycle, walang radyo, wala na halos tao. Ang sityo na tinitirhan ni Luisa ay parang hindi masyadong nabibisita. Walang nakakasalubong si Leo sa kanyang paglalakad at tanging matataas na puno ang nakahilera sa lupang kanyang nilalakaran. 2:00 ng hapon nang mapansin na ni Leo ang isang bahay. Walang kapitbahay, walang mga hayop. Ito na ang bahay ni Luisa. Hindi sira, hindi marumi, hindi nakakatakot. Isang tipikal na isang palapag na bahay na yari sa kahoy. Maaliwalas ang paligid at may mga tanim na nagpapahiwatig na marunong mag-alaga ng halaman ng may-ari ng bahay. Pagdating sa pintuan ng bahay, marahang kumatok si Leo. Sa ika-4 na katok, bumukas ang pinto at doon niya nakita si Luisa. Isang simpleng babae, nakasuot ng bestidang kulay rosas. Mahaba ang buhok, walang bahid ng kakaiba sa itsura. Maliban sa mga mata niyang tila nanunusok sa sobrang talim ng titig sa kanya. Tinanong siya ni Luisa kung sino siya at nagpakilala si Leo bilang isang mamamahayag. Tahimik lamang si Luisa at hindi inaalis ang tingin kay Leo. Hindi siya agad pinapasok. Lumabas si Luisa sa pinto. Isinara niya ito sa likod niya at doon sila nag-usap sa harap ng bahay. Diretsong tinanong ni Luisa kung ano ang pakay ni Leo at sinagot naman siya ni Leo na meron lamang siyang gustong malaman. Alam mo ba kung anong hinahanap mo? Tanong ni Luisa. Hindi agad sumagot si Leo pero tumango siya at doon nagbago ang tono ni Luisa. Kung pauunlakan kita at patutuloyin sa aking tahanan, wala ka nang babalikan na dating paniniwala.
sabi ni Luisa. Nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Hindi naaalis ang matalim na tingin niya kay Leo. Hindi siya nagbibiro. At hindi rin umatras si Leo at nais niya talagang makapanayam si Luisa. Sa loob ng bahay, tahimik, malinis, normal. Hanggang sa mapansin ni Leo ang hilera ng mga litrato sa isang pader. Sa isang larawan, makikita ang mga magulang ni Luisa. Halatang pinaglipasan na ito ng panahon, ngunit maaaninag pa naman ang itsura ng kanyang mga magulang. Sa isang larawan, ang pinakamalaking kwadrong larawan ni Luisa. Naninilaw na ang larawang to. May mga mantsa na rin at bakas ng kalumaan. Matagal tinitigan ni Leo ang larawang ito ni Luisa. Tinanong niya si Luisa kung kailan kuha ang litrato niyang ito. Hindi sumagot si Luisa at ngumiti lamang. Totoo ang sabi-sabi na hindi siya tumatanda. Hindi nagbago ang itsura ni Luisa sa litratong mukhang matagal nang nakuhanan at sa itsura niya ngayong kaharap na niya ito. Ilang minuto pa ay pinaupo na ni Luisa si Leo sa lamesang nakapwesto sa tapat ng bintana. Inalabas na ni Leo ang kanyang notebook at ballpen at pinindot na ang tape recorder. Nagsimula nang magtanong si Leo. Luisa, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi na siya pinatapos at sumagot agad si Luisa ng, oo, isa akong aswang. Manananggal. At dito na hinayaan ni Leo na magkwento ng dire-diretso si Luisa. Ang mga magulang ni Luisa ay hindi mga aswang. Isang magsasaka ang kanyang ama, isang tahimik na may bahay ang kanyang ina. Hanggang sa dumating ang matinding kahirapan dahil sa tagtuyot. Hanggang sa ang kanyang pamilya ay magutom, mabaon sa utang. Nagkasakit ang kanyang ama at di naglaon ay namatay. Ang kanyang ina naman ay namasukan bilang kasambahay sa isang mayamang angkan sa Capiz. Ngunit hindi ito nagtagal dahil napagbintangan ng kanyang ina na nagnakaw. Pagkatapos ay namasukang labandera, ngunit hindi sapat ang kinikita para silang dalawa ay mabuhay at mapanatili ang pag-aaral ni Luisa. Hanggang sa may nakilalang isang matandang babae ang ina ni Luisa nung ito'y nagsimba. Kinausap siya nito at animoy na hipnotismo ang ina ni Luisa at taimtim na nakinig sa mga sinasabi ng matanda. Hindi maunawaan ng ina ni Luisa ang mga sinasambit nito. Hanggang sa may inabot ang matanda. Isang bote na may lamang likido at mga ugat ng halaman. Ang tanging natandaan lamang ng ina ni Luisa ay ang mga sinambit ng matanda. Hindi ka yayaman, ngunit hindi ka magugutom kailanman. Magtataglay ka ng kakaibang lakas at mapapanatili mo ang iyong kabataan. Hindi ka kailanman manghihina. Ipahid mo lamang ito sa iyong katawan. Asahan mo ang idudulot nitong biyaya sa iyong katauhan. Biglang natauhan ng ina ni Luisa at tinanggihan ng inaalok ng matanda. Agad itong umalis na may takot at pangamba, habang ang matandang babae ay nakatingin lamang sa kanya na may mukhang pagkadismaya. Ikinuwento niya kay Luisa ang kanyang naging karanasan sa simbahan. At si Luisa naman ay labis na nagtaka sa kung ano ang nangyari niyon sa kanyang ina. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, naalimpungatan si Luisa dahil sa sobrang init at pagkauhaw. Naisipan niyang lumabas sandali at magpahangin sa harapan ng kanilang bahay. Habang tahimik na nagninilay-nilay at nilalasap ang sariwa at preskong hangin ng gabi, nakita niya ang isang matandang babae na papalapit sa kanilang bahay. Malayo pa lamang ay tinanong na niya ang matanda kung sino ito at kung ano ang pakay. Kinabahan si Luisa at nais na niyang pumasok sa kanilang bahay nang magsalita ang matanda habang papalapit ito. Tinawag ng matandang babae ang kanyang pangalan. Hanggang sa nawala ang kaba sa dibdib ni Luisa at sinalubong niya ang matanda at sila'y nagkalapit at nagkaharap. Nakaramdam si Luisa ng hinahon at gaan.
Tunog lamang ng kuliglig at lagaslas ng mga dahon sa puno ang tanging ingay sa paligid habang sila'y nagkaharap. Kaunting liwanag lamang mula sa bumbilya na nasa may pintuan ng kanilang bahay ang humahagip sa mukha ng matanda. Naaaninag niya ngunit hindi klaro. Parang naging bato si Luisa. Hindi siya makagalaw. Gusto niyang talikuran ng matanda ngunit hindi makakilos ang kanyang mga paa. Gusto niyang magsalita, ngunit animoy may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Alam niya ang mga nangyayari, ngunit siya'y nagmistulang tuod na hinahayaan na lamang ang mga ito. At dito, kinausap siya ng matanda. Talagang umaayon kung ano ang nakatadhana. Hindi ito tinanggap ng iyong ina. At inilabas ng matanda ang boteng may lamang likido at mga ugat ng halaman. Ang sabi niya, tama ang kutob ko. May dahilan kung bakit ang iyong ina ay tinanggihan ng aking napakahalagang handog. Noong una, ay akala kong nasa iyong ina ang ibinulong ng dilim at ang ikinumpas ng pakpak. Siya lang pala ang magtutulay sa ating dalawa. Sinundan ko ang samyo ng iyong ina. Ginabayan ako ng hangin upang matunto ng iyong kinalalagyan. Hindi nagkataon na nagising ka sa kalagitnaan ng gabi. Tayo'y tinadhanang magkadaupang palad, Luisa. Tanggapin mo itong aking handog. At kusang kinuha ni Luisa ang bote. Tatawagin ka ng hangin, Luisa. Susunduin ka ng dilim. Kapag nakaramdam ka ng matinding gutom, ipahid mo lamang ang laman ng boteng ito sa iyong buong katawan. At ngayong tinanggap mo na ito, hindi ka na makatatanggi sa tawag ng dilim. Manghihina ka at mauupos na parang kandila kapag hindi mo sinunod ang aking mga sinabi. Kung iyong lalabanan ang nakatakdang mangyari, ika'y mamamatay, Luisa. Sa pagkakataong maubos ang laman ng boteng ito, ako'y darating at ituturo sa iyo kung paano lumikha nito. Pagkatapos ng mga sinambit na yon ng matanda, bigla nitong hinawakan si Luisa sa kanyang ulo at animoy nagsalita ng hindi maunawa ang mga lengguwahe. At doon, nagising si Luisa at siya'y nasa kanyang kwartong muli. Hawak-hawak ang boteng inabot ng matandang babae. Sunod-sunod na ang mga naging tanong ni Leo kay Luisa. Ano na ang nangyari pagkatapos? Nalaman ba ito ng kanyang ina? Ano ang likido? Hindi sinagot ni Luisa ang sunod-sunod na tanong ni Leo. Bagkus ay pinagpatuloy lamang nito ang pagkukwento ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Malinaw na ang pagiging manananggal ni Luisa ay hindi niya minana. Siya ay pinili. At ito'y nasa kanyang katauhan kahit hindi niya ito kusang tinanggap. Sinimulan na ni Luisa na ikwento ang tungkol sa likido. Ang likidong ipinapahid sa buong katawan. Hindi niya ito gabi-gabing ginagamit. Sa tuwing tinatawag lamang siya ng dilim. Kapag ang gutom ay hindi na kayang pigilan. Wala ng kontrol. Ang kalagayan ni Luisa ay tinuturing niyang isang sakit. Sakit na umaatake na kanyang inilarawan na parang lumalagari sa kaibuturan ng kanyang kalamnan. Di umano'y parang may nilalang sa loob ng tiyan. Gumagalaw. Humihila. Hanggang sa siya'y hahanap ng malawak na espasyo upang doon isagawa ang kanyang pagbabagong anyo. Sa pagkakataong ito, doon siya sa kanilang likod bahay pumwesto. Hanggang sa hindi na siya makatayo. Nang hihina ang mga hita, binti, hanggang paa. Kailangan na niyang dumapa dahil wala nang pakiramdam ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Manhid na ito. At habang siya'y nakadapa, mararamdaman na niya ang pag-usbong ng buto sa likod niya. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan. Pinupunit ang kanyang laman. Titiisin niya ang sakit upang hindi marinig ang kanyang sigaw. Hanggang sa tumubo ang malalaking pakpak.
parang pakpak ng isang dambuhalang paniki. Triple ang lapad sa kanyang katawan upang maidala siya sa himpapawid. Nagsimula na rin tumulis ang kanyang mga ngipin at mga kuko. At pagkatapos, ang paghihiwalay. Ang paghihiwalay ng itaas at ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ito kusa. Kailangan mong pilitin. Hahawakan mo ang lupa. Kailangan mong gumapang upang ihiwalay ang itaas na bahagi ng iyong katawan mula sa ibaba. At itutulak mo ang sarili mo pataas hanggang mapunit ka sa gitna. Maririnig mo ang tunog ng paghihiwalay ng iyong laman. Lagutok ng iyong gulugod na kumakalas. At mga laman loob na nalalaglag. Ito ang detalyeng ikinuwento ni Luisa sa kanyang kauna-unahang pagbabagong anyo. Ang kanyang pagiging ganap na manananggal. At ito rin ang pinaka hindi niya malilimutang gabi. Dahil ito, ang gabing una siyang kakain ng tao. Hindi siya lumipad agad dahil naamoy ni Luisa ang pinakamalapit na tao sa paligid. Ang kanyang ina na nasa loob ng kanilang bahay at mahimbing na natutulog. Gumapang siya ng marahan hanggang makarating sa likurang pintuan ng kanilang bahay. Pumasok siya sa kanilang kusina. Upang makapasok, itiniklop niya ang kanyang pakpak, dikit sa kanyang likod, at ipinagpatuloy ang kanyang paggapang papasok sa loob. Hanggang sa natuntunan niya ang kwarto ng kanyang ina. Habang papalapit siya, palakas ng palakas ang amoy ng dugo at laman na nagdudulot sa kanya ng pagkahibang at matinding pagkatakam. At sa isang iglap, sinunggaban niya ang kanyang ina. Walang awa, walang pagkilala. Nilapa niya ang kanyang sariling ina hanggang sa ito'y bawian na ng buhay. Nang mapawi ang gutom, siya'y gumapang muli pabalik at inihanay ang kanyang sarili sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nang ito'y magdikit, ang mga laman loob gaya ng bituka ay kusang naghilom at ang mga bahagi ng laman at buto ay manunumbalik. Ang mga pakpak ay unti-unting bumalik sa kanyang likod na parang walang nangyari. Pagpapatuloy ng kwento ni Luisa, ang kanya naman daw unang paglipad ay nang maamoy niya ang halimuyak ng isang buntis sa kalapit na sityo. Doon niya unang nagamit ang malalaki niyang pakpak na sa sobrang lakas ng pagaspas ay kayang payukuin ang mga sanga ng ilang puno. Siya'y lumapag sa bubungan ng bahay na pagmamay-ari ng mag-asawang magsasaka. Nahirapan siyang sirain ang bubungan. Hindi siya makapasok sa bintana dahil sa mga rehas na bakal. Ngunit nanaig ang pagkatakam at kagustuhan niyang makakain ng sanggol. Si Luisa ay nababaliw sa amoy nito hanggang sa siya'y muling lumipad pataas at bumuelo bago tuluyang bumulusok patungo sa bubungan ng bahay upang ito'y tuluyang mawasak. Nagtagumpay si Luisa at siya'y nasa kwarto na ng mag-asawa. Nagising ang mga ito kasabay ng tahulan ng mga aso. Naging maingay ang buong kapaligiran sa hiyaw ng mag-asawa. Habang si Luisa ay gumagapang, sapagkat hindi niya maibukan ng tuluyan ng kanyang mga pakpak dahil sa maliit na espasyo ng kwarto. Mabilis siyang gumapang patungo sa buntis na naglulupasay sa kama. At pwersahan niyang sinunggaban gamit ang kanyang matatalim na kuko ang tiyan nito. Bumaon ang mga kamay ni Luisa sa tiyan ng buntis at winasak niya ito upang makuha ang sanggol sa loob. Hanggang sa tuluyang mawalan ng malay ang ina at mamatay sa pagkawala ng dugo at pagkalas ng mga laman loob. Ang lalaking asawa
ay natulala sa kanyang nasaksihan. Hindi niya na ipagtanggol ang kanyang asawa. Ito naman ang sumunod na nilapa ni Luisa. Halos matanggal ang ulo ng lalaki dahil sa laki ng kagat ni Luisa sa leeg nito. Muling itinuon ni Luisa sa sanggol ang pagkain. At ang tanging natira na lamang sa sanggol ay ang ulo nito. Walang kamalay-malay si Luisa na nagising ang ilan sa mga kapitbahay sa nasabing sitio. At nasaksihan nilang lahat ang kanyang paglipad mula sa bahay na kanyang inatake. Nagpulasan at nagsigawan ng mga tao nang siya'y masaksihan. At iyon ang simula ng paglaganap ng kwento tungkol sa manananggal sa kanilang probinsya. Nagtanong muli si Leo kung ilan ang kabuuang napaslang ni Luisa. Hindi siya sinagot nito. Tinanong niya pagkatapos kung ano ang likido at bakit hindi ito nauubos. Hindi rin siya sinagot ni Luisa. Dito mas naging mausisa si Leo. Paano daw siya maniniwala kung walang solidong ebidensya na may papakita si Luisa? Nais niyang makita ang boteng naglalaman ng kakaibang likido. Kanina pa nagkukwento si Luisa ng kanyang pagiging manananggal. Ngunit hanggang kwento lamang ito. Sinagot siya ni Luisa na maaari naman siyang sumangguni sa kapulisan kung ilan na ang namatay sa iba't ibang barangay mula sa hindi maipaliwanag na dahilan, at ang tanging suspecha ay nilapa ng mabangis na hayop. Bakit hindi raw magtanong si Leo sa taong bayan sa sitio kung saan niya napatay ang mag-asawang magsasaka na may dinadalang sanggol? Mga buhay silang saksi sa paglipad ng manananggal nung gabing yon. Hindi na ako dapat ganito kabata, sabi ni Luisa. Makikita man sa pisikal na anyo ni Luisa na siya'y bata at mukhang malakas. Ngunit ang kanyang kaibuturan ay iba na ang sinasabi. Pagod na ako, sabi ni Luisa. Hindi ito dramatiko. Hindi emosyonal. Ito ang binitawang salita ni Luisa kay Leo. Magdidilim na at minabuti ni Leo na tapusin pansamantala ang panayam at nangakong babalik para sa iba pang katanungan. Biniro pa siya ni Luisa bago umalis kung ayaw ba niyang maghintay hanggang sa tuluyang magdilim. Natawa si Leo at sinabing bukas na lamang siya babalik at sana'y paunlakan pa siyang muli ni Luisa. Habang naglalakad papalayo sa tahanan ni Luisa si Leo, iniisip niya ang mga ikinuwento nito. Hindi niya malaman kung siya ba ay talagang maniniwala o kung ang manananggal ay bahagi lamang ng alamat at kwentong bayan. Kinabukasan, nag-imbestiga si Leo at nagtungo sa kapulisan. Nais niyang malaman ang mga kaso ng pagpatay sa probinsya. Ano-ano ang mga ito, sino-sino ang mga biktima, at ano ang kinamatay. Nakalap niya ang iba't ibang dokumento at impormasyon. Marami-rami ang mga naging biktima ng bayolenteng pag-atake mula sa hindi pa nauhuling salarin. Pare-pareho ang kinamatay. Wasak ang katawan. Kinuha ang laman loob. Hanggang sa makita ni Leo ang kaso ng mag-asawang magsasaka. May kasong inatake ang mag-asawa sa kanilang bahay. Butas ang tiyan ng babaeng buntis at naiwan ang ulo ng sanggol sa sahig. Putol ang ulo ng lalaki dahil sa matinding pinsala sa kanyang leeg. At ang huli, ang pagkamatay ni Eloisa Punong Bayan, ang ina ni Luisa. Natagpuan ang kanyang katawan sa ilog malapit sa bukid. Wasak din ang katawan at walang laman loob. Nagtaasan ang balahibo ni Leo. Nagtutugma ang mga kinuwento ni Luisa. Anya, sapat na ang mga nakalap niyang impormasyon at ang panayam niya kay Luisa na nakarecord sa kanyang tape recorder. Ang nais na niyang mapatunayan at masaksihan sa kanyang planong pagbalik kay Luisa ay ang aktwal na pagbabagong anyo nito bilang isang manananggal. Naghanda si Leo. Nagdala siya ng baril, posas, makapal na lubid
at rosaryo. Hindi niya alam kung gagana ang mga ito laban sa isang manananggal. Ngunit yun lamang ang mayroon siya. Rosaryo, kung sakaling tinatablan ito ng dasal at takot sa Diyos. Posas at lubid upang mapigilan si Luisa at maitali sa isang bahagi ng bahay. At barel, para sa kung ano man ang mangyari, may pagtatanggol niya ang kanyang sarili. Alauna ng hapon nang magtungo muli si Leo sa bahay ni Luisa. Tahimik ang bahay. Bukas ang pinto. Walang sumagot. Pagpasok niya, malinis ang lahat. Mas malinis kaysa kahapon. At sa gitna ng bahay, naroon si Luisa. Nakasuot ng puti. Nakabigti. May tanda ng paghahanda. May upo ang nakatumba sa sahig. Doon nabigla si Leo. Hanggang napansin niya ang bote na nakapatong sa lamesa kung saan sila nagkausap ni Luisa. Sa loob ng mahabang panahon, ang aswang ay naging sentral na figura sa imahinasyon at paniniwala ng mga Pilipino. Mula sa mga kwento ng matatanda hanggang sa mga pananakot sa mga batang ayaw matulog. Ang aswang ay hindi lamang isang halimaw. Isa itong institusyong kultural. Ngunit kung mapapansin, tila matagal nang walang konkretong ulat o sighting ng aswang sa modernong Pilipinas. Ang tanong, saan na nga ba sila napunta? Ayon sa mga tala ng mga unang mananaliksik noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya, ang pinakaunang dokumentadong sighting ng aswang ay iniulat noong ika-16 na siglo sa Visayas, partikular sa Capiz. Inilarawan ng mga praile ang mga nilalang na ito bilang mga taong may kakayahang mag-anyong hayop, lumipad sa gabi at kumain ng laman loob ng tao. Bagamat maaaring may bahid ng eksaherasyon ng mga ulat na ito, dahil na rin sa layunin ng simbahan na kontrolin ang paniniwala ng mga katutubo, hindi maikakaila na naging bahagi na ng kolektibong kamalayan ng konsepto ng aswang. Sa loob ng ilang siglo, nanatiling aktibo ang presensya ng aswang sa mga kwento. May mga ulat pa noong dekada 1950 at 1960 mula sa iba't ibang probinsya na nagsasabing may naririnig silang kakaibang tunog sa bubong, may nakikitang aninong lumilipad, o may mga hayop na misteryosong nawawala. Ngunit pagsapit ng ika-21 siglo, tila bigla itong nawala. Wala ng bagong kwento na may parehong bigat at paniniwala. Ang aswang ay tila naging katang-isip na lamang. Isa sa mga pangunahing paliwanag dito ay ang modernisasyon. Sa pag-usbong ng teknolohiya, mula sa ilaw ng kuryente hanggang sa CCTV cameras, unti-unting nawalan ng espasyo ang mga aswang upang magtago. Noon, ang dilim ng gabi ay sapat na para pagtakpan ng kanilang presensya. Ngayon, halos bawat sulok ng lungsod ay may ilaw. At kahit sa mga probinsya, ay unti-unti nang nagiging maliwanag ang kapaligiran. Kung ang aswang ay umaasa sa dilim, malinaw na ang modernong ilaw ang isa sa kanilang pinakamalaking kalaban. Kasabay nito ang pag-usbong ng agham at edukasyon. Ang mga pangyayaring dati iniuugnay sa aswang, tulad ng biglaang pagkamatay, sakit, o pagkawala ng hayop, ay ngayon ay may siyentipikong paliwanag na. Ang rabies halimbawa, na minsang pinaniniwala ang epekto ng kagat ng aswang, ngayon ay nauunawaan bilang isang viral disease. Ang ganitong pag-unlad sa kaalaman ay nagbawas sa espasyo para sa mga supernatural na paliwanag. Ngunit hindi lamang teknolohiya at agham ang maaaring dahilan. May mga nagsasabing ang aswang mismo ay maaaring nakaangkop sa modernong panahon. Kung dati lantaran ng kanilang presensya
Maaaring ngayon ay mas naging low profile na sila. Sa halip na gumala sa gabi bilang halimaw, maaaring sila ay nakikihalubilo na sa lipunan bilang ordinaryong tao. Isang ideyang kung iisipin ay mas nakakatakot kaysa sa lumilipad na nilalang. Mayroon ding teorya na nagsasabing ang aswang ay hindi talaga isang literal na nilalang, kundi isang representasyon ng takot at kontrol sa lipunan. Noong unang panahon, ginagamit ang kwento ng aswang upang disiplinahin ang mga bata o upang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Sa ganitong pananaw, ang pagkawala ng aswang ay hindi dahil naubos sila, kundi dahil hindi na sila kailangan ng lipunan sa parehong paraan. Gayunpaman, may ilang eksperto, kung maaari silang tawaging ganon, na naniniwalang may mas praktikal na dahilan ang pagkawala ng aswang. Naubos ang kanilang pinagkukunan ng pagkain. Sa isang bansang mabilis ang urbanisasyon, lumiit ang mga komunidad na dati bukas at walang gaanong seguridad. Ang mga bahay ay mas matibay na. May grills na ang mga bintana at may mga aso nang nagbabantay. Kung ang aswang ay umaasa sa madaling pagpasok sa bahay upang manghuli ng biktima, malinaw na naging mahirap na ang kanilang operasyon. Dagdag pa rito, ang pagbabago sa lifestyle ng mga Pilipino. Kung dati ay maaga matulog ang mga tao at tahimik ang gabi, ngayon ay mas aktibo na ang nightlife. May mga gising hanggang madaling araw, may mga nagtatrabaho sa night shift, at may mga lugar na hindi na natutulog. Sa ganitong sitwasyon, mas mahirap para sa isang nilalang na umaasa sa katahimikan at dilim na makagalaw ng hindi napapansin. Meron ding mas radikal na teorya. Ang aswang ay maaaring tuluyang naglaho dahil sa cultural extinction. Tulad ng ilang hayop na nawawala dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan, maaaring ang aswang ay nawala dahil sa pagkawala ng paniniwala sa kanila. Kung walang naniniwala, walang nagkukwento, at walang natatakot, unti-unting nawawala ang kanilang existence sa kolektibong kamalayan. Sa huli, ang tanong kung bakit wala ng aswang sa Pilipinas ay maaaring walang iisang sagot. Ito ay kombinasyon ng modernisasyon, pagbabago sa kultura, pag-unlad ng agham, at marahil ay ang simpleng katotohanan na ang aswang ay produkto ng imahinasyon ng tao. Isang imahinasyong unti-unting nagbago kasabay ng pag-usbong ng lipunan. Ngunit kung may isang bagay na nananatili, ito ay ang katotohanang ang aswang, totoo man o hindi, ay bahagi ng ating identity bilang mga Pilipino. At kahit hindi na sila nakikita sa dilim ng gabi, patuloy silang nabubuhay sa ating mga kwento, sa ating takot, at sa ating alaala.